Sa video na ito mga ka-dreamers, after natin magpunla ng ating luya farm, ito, mini farm pa lang to kasi panimula pa lang tayo para magkaroon tayo ng full blast na punla by next year. Ito, natapos na natin yung ating luya. Tapos ito naman, yung ating bisol dahil sa hindi po pwedeng punlaan ng luya itong area na ito dahil sa marami ng bunga yung mga nyog. Ayan mga ka-dreamers, papunta doon yung ilalim ng nyuga na ito upang manatiling malinis yung buong block na to, parcel, ay bisol yung ating ipinunla rito, dugtong. Tapos dito sa side na to, yung kinuha natin area ay yung direct sunlight ay pinunlaan po natin ng luya. So ito na siya ngayon side, then dito din sa side na to may bisol po tayo rito hanggang dun sa side na yan. Pero habang iniintay natin yung 60 kilos na binhi para sa ating kalawang parcel ng ating luya, ay dito sa area natin to ilalagak. So may mga puno na nyog pero wala pang gaanong bunga yung pinili natin. Manaka-naka, ika nga, nagsisimula pa lang. Then sa part na to, namamagitan na lang, isang block na lang yung namamagitan dito dahil sa ayan na yung ating bisol. Ito part na to, bisol natin. Then ito na lang yung kulang, matatapos na natin by next week. Dahil sa unahan nito ay ayan na, ito na yung ating bisulan diretso. So in the future to come ay magiging diretso po yung ating bisol area na to papunta doon sa ating luya panimula. Sa unang parcel pa lang yon. At kung pala rin po tayo makakuha ng pangatlong bugso ng binhi, mga January na siguro, medyo tag-init na. Itong area naman ito mga ka-dreamers, ito ay ito yung ihanda natin para sa pangatlong parcel ng ating luya farm plantation, para magkaroon tayo ng tatlong sakali lang kasi yung binhi medyo hirap kunin panahon na ito, kaya dahil sa sobrang mahal, plano pa lang to. Pero ang sigurado natin yung ikalawang parcel ay magkakaroon tayo kasi meron tayong 60 kilos na parating. So yung ating source of water naman andito lang sa side na to, ayan, pero kulang pa tayo ng mga materyales para dito kukuha ng tubig. So sa ngayon dahil nagsisimula pa lang tayo, malamang kapag dinaanan tayo ng init dahil sa nagsisimula na yung amihan, nagbabadya ng magsisimula yung init, mano-mano. Although andyan naman yung bahay, so mayroon na pong tubig dyan hanggang dyan sa may bakuran. Hose na lang yung kulang natin. So ang target ko rito nasa 45 meters yung hose na kakailanganin natin para masakop natin yung area na yan, yung may luya pati yung may bisol. So idadamay na natin yon para mabuhay siya during summer time, summer season. So dulo na yan. So dyan mula doon sa maisan hanggang dito, so nasa 45 meters. Medyo kulang pa tayo ng dyan, yung budget. Mayawan Diyos, sakaling may mahiraman tayong pera sa hinaharap, makabili tayo nyan. Pero ngayon dahil sa sabi ko nga nagsisimula pa lang tayo, ay mano-mano muna yung gagawin natin. Diyan muna tayo sa ilog kukuha ng tubig, mano-mano, para mag-survive yung ating magiging binhi, yung unang parcel. Dahil sa pa naman 3 days pa lang yung medyo matindi yung init. Pero yung luya naman ay kayang lumaban sa init, kaya maaari po siyang
ipunla kahit anong buwan. Wala po siyang season. Di tulad ng mga mais palay na talagang medyo mahirap. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!